Magandang araw muli mga kapatid sa Panginoon. Maulan na araw ngayon dito sa amin at malamig. Patuloy pa rin ang amihan. Sunod siguro ng mga linggo baka medyo iinit na ito. Naway ayon sa pahayag na hindi tayo malamig at hindi rin tayo mainit-init. Lukewarm, yun ang itatapon, no, sa bibig ng Diyos, sabi ng aklat ng pahayag. Tayo muna ay lalapit sa panalangin upang gabayan at pagpalain ang ating mensahe, mga kapatid. Aming makapangyarihang Diyos, aming ipinagkakatiwala sa inyo ang inyong salita na kami ngayon ay mag-aral, na kami ngayon ay makinig, na kami ngayon ay magbigay panahon. Dalangin namin na inyong samahan kami na bawat bagay, bawat katotohanan, bawat salita na aming banggitin, pakinggan at pag-aralan ay maging tunay na lakas at pagpapala sa amin, na inyong itataas ang inyong salita ibabaw sa lahat ninyong mga pangalan. Purihin ang inyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sinimulan natin mga kapatid sa unang Tesalonica ang ating mensahe sa nakalipas na linggo, na Friday at Thursday ba noon. Dalangin natin na magpalain tayo sa pag-aaral ng unang Tesalonica. Sinimulan natin ang mga unang bagay tungkol sa Tesalonica, mga background issues. Si Pablo na sumulat, ang mga kasama niyang na sila Silvano at si Timoteo, pinadala sa iglesia ng Tesalonica, isang maunlad na siyudad, lungsod, at ang iglesia rin na maunlad sa Panginoon. At sinabi rin natin ang mga lugar na ito'y sinulat at kailan ito'y sinulat. Ngayon, ating tingnan ang mga unang banggit ni Pablo tungkol sa Tesalonica na sinabi niya ang mga bagay tungkol sa kanila, lalo na una ang kaniyang mga pasalamat. Kaya pag-aralan natin mga kapatid ang mga pagpapasalamat at panalangin ni Pablo sa iglesia ng Tesalonica. Sinimulan niya sa pagpapasalamat at panalangin sa kanila, kasama ang pagkilala sa isang mahalagang bagay. So mga pagpapasalamat at panalangin at pagkilala ni Pablo sa kanilang pagkahirang. Yan ang ating pag-aralan ngayon. Si Pablo sa lahat ng kanyang aklat ay laging nagbabanggit ng pasasalamat sa kanila. Sa kinikilala ni Pablo na ang pagkakaroon ng iglesia, ang pagkatatag ng iglesia, ang pagkatanim ng iglesia, ang mga tao na nangaligtas, ang siwalat o pagpapahayag ng mensahe ay mula sa Diyos, mga gawain ng Diyos. Kinikilala niya na siya lang ay isang lingkod. At
isang utusan lang ng Diyos. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang mga gawain ay gawa ng Diyos. Kaya siya ay marinig at mababasa natin na lagi siya nagpapasalamat. Ay dito ngayon sa Thessalonica, binanggit niya ang kanyang mga pagpapasalamat, panalangin sa kanila at pagkilala sa isang mahalagang bagay. Tingnan natin ang pagpapasalamat ni Pablo. Basahin natin, nagpapasalamat kaming palagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na binabanggit kayo sa aming mga panalangin. Ang pasalamat ni Pablo, ayon sa kanyang salita, ay palagi. Lagi siyang galaala sa kanila. At ang verse 3, nagsasabi, walang humpay na nag-alaala sila. Walang humpay ang pasalamat. Tuloy-tuloy, tuwing si Pablo'y nananalangin siguro sa umaga, sa gabi, at sa araw, walang humpay. Napasalamatan ni Pablo sila. Ang taga-Thessalonica, ang ginawa ng Diyos sa kanila. Pasalamat sa kanila, sa kanilang pagkatatag na iglesia. Maalala siguro ni Pablo ang pagpasok niya sa Thessalonica, ang hindi madali na mga pangyayari dahil siya ay nagkaroon ng paghihirap, hindi matagal ang kanyang pagpasok doon sapagkat maraming kaguluhan ang naganap. Ngunit natatag ang iglesia, kaya puno siya ng pagpapasalamat sa kanila na walang humpay. Pangalawa, ito'y pasasalamat sa kanilang lahat. At binabanggit sa panalangin. Lahat sila. Kilala ni Pablo silang lahat doon na nangaligtas, ang mga taong na sumampalataya kay Kristo. At pinabanggit niya sila sa panalangin. Ganon din kami dito pag kami nananalangin sa mga tao sa iglesia, binabanggit ang mga pangalan, mga anak, babanggitin natin. Ganon din ba? Ganon din dapat tayo sa ating mga panalangin sa iglesia, sa ang mga kapatid na manalangin, kailangang babanggitin ang lahat sa Diyos. Hindi lang tayo magpapasalamat, kundi tayo babanggitin ang kanilang mga pangalan sa mga bagay na kailangan silang ipanalangin. Kaya ito rin ay tungkol sa kanilang gawa ng pananampalataya. Tingnan natin ang verse 3. Sinumula ni Pablo nagsasabi, na walang humpay na nag-alaala sa inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagod sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yun, tatlong bagay ngayon ang kanyang pasalamat. Matapos niya sinabing palagi, para sa kanilang lahat, walang humpay. Sinabi niya una na sila'y pinagpapasalamat siya sa kanila dahil sa kanilang gawa sa pananampalataya. Kanilang pananampalataya ay tunay, totoong pananampalataya na sila nagkaroon sa ating doktrina na ang pananampalataya ay hindi atin mula sa Diyos. Ito ay kasama sa biyaya ng Diyos na tayo'y pinagkatiwalaan ng means of grace. Faith is one of the means of grace. Kaya sila nagkaroon nito at sabi ng verse 3 na ang kanilang pananampalataya ay gumagawa. Mga gawa ng pananampalataya, pinapasalamatan niya sila. Kung mabasa mo sa 6, sa 7, no? Ito ang mga gawa ng kanilang pananampalataya, no?
nangaging tagasunod kayo sa amin at sa Panginoon. Sila'y sumampalataya na mga tagasunod sa mga apostol at sa Panginoon. Yung mga gawa ng kanilang pananampalataya. Tagasunod sila. Masunurin sila mga tao sa mga tagapagturo sa kanila at sa Panginoon. Pagkatanggap sa salita na may labis na paghihirap. Tingnan niyo ang gawa ng kanilang pananampalataya. Kahit sa labis na paghihirap, sila ay tagasunod sa mga apostol at sa Panginoon. Ano pa? Kalakip ng kagalakan sa Espiritu. Verse 7, ano pa't naging huwaran kayo sa lahat ng mga nagsasampalataya. Huwaran sila sa kanilang pagiging sa kanilang gawa ng panampalataya, mga huwaran, mga modelo sila, mga tao silang tunay na nagpapakita ng mga ugali, mga gawa na tunay na makikita sa mga manampalataya. Verse 8, sapagkat mula sa inyo ay umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon. Umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon sa mga gawa nilang sa kanilang panampalataya. Sila ay naghahayag ng salita ng Ebanghelyo. Matapos sila tumanggap, sila naman ay nagiging mga huwaran at mga kasangkapan ng pangangaral din ng Ebanghelyo. Yon. Pangatlo na ginawa ni Pablo na pasasalamat sa kanila, tingnan natin, ito'y tungkol sa kanilang pagpapagod sa pag-ibig. Ang kanilang panampalataya na gumagawa ay kasama ang pag-ibig. Sa pananampalatayang tunay, ayon kay Pablo sa Galacia 5:6 na ang pananampalataya na napapatunayan ng pag-ibig. Itong mga gawa nila sa pag-ibig ay, sabi ni Pablo, na isang pagpapagod. Ang kanilang pananampalataya na gumagawa ay may kasamang pag-ibig na nagpapagod. Nagpapagod sa pag-ibig sapagkat ito'y mula sa pananampalataya na gumagawa. Kaya ang gumagawa nilang pag-ibig sa kanilang mga gawa may kasamang pag-ibig. At dahil may pag-ibig, ito'y sinasabing nagpapagod. Mahirap na nagpapagod-pagod tayo sa mga bagay. Nagpapagal tayo sa mga bagay na ating ginagawa. Pero walang pag-ibig. Diba may panahon na magrereklamo tayo, napipilitan tayo, ginagawa natin ng mga bagay. Hindi maganda. Pero si Pablo nagsasabi sa mga Tesalonika, ang inyong mga ang inyong mga gawa ng pananampalataya ay isang pagpapagod ayon sa kanilang pag-ibig. Tunay na pananampalataya. Yan ang sunod niyang pagpapasalamat sa kanila. Nagpapasalamat siya sa kanila sa kanilang gawa ng pananampalataya at mga pagpapagod sa pag-ibig. Yan ang ating pag-aralan na tayo ay sa ating pagsagawa sa ating pananampalataya. Hindi dapat mga pagpapagod ng pag-ibig. Ito'y tulak sa pag-ibig dahil sabi ni Pablo sa 5:14 ng pangalawang Korinto na sila'y na sila'y itinutulak sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Ito ang mga taga-Tesalonika. Ito pa, ang kanilang pasasalamat ay tungkol sa kanilang pagtitiis ng pag-asa. Pagtitiis sa pag-asa. Ang kanilang pagpapagod at kanilang gawa sa pananampalataya ay may kasamang pagtitiis. Nagpapagod, hindi madali kasi nakakapagod mahirap na mga gawa, pero tinitiis, may pagtitiis dahil sa pag-asa. Kaya nakatutok ang kanilang pagpapagod sa kanilang
pananampalataya, no? Pagpapagod sa pag-ibig dahil mayroon silang tinututukan, nakatutok ang ilang mga mata ayon kay Pablo sa tinatawag na pag-asa. Ang pag-asa na tinatawag sa Biblia na isang malaking pag-asa, isang maluwalhating pag-asa na yan ang pagdating ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ayon sa Tito 2:13, that blessed and great hope that we wait for, the coming and the day of our Lord Jesus Christ. Yun, nakatutok sila doon. Kaya pasasalamat ni Pablo, tatlong bagay. Walang humpay, sabi niya, pag binabanggit sila sa panalangin, sa kanyang mga pagpapasalamat dahil sa mga gawa ng mga pananampalataya, sa mga pagpapagod ng pag-ibig, at sa pagtitiis nila dahil sa pag-asa. Ang pag-asa natin ay nakatutok sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, at sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo na sinasabing maluwalhating pagdating. Doon tayo nakatutok. Yan din naman ang panalangin ni Pablo sa taga-Epeso. Sabi niya na ang pag-unawa ng mata ng inyong pag-unawa ay maliwanagan, sabi niya, upang makikita ninyo, malalaman ninyo ang inyong pag-asa sa inyong pagkahirang. Yun, pag-asa. Tayo'y puno ng pag-asa sa ating mga ginagawa. Kaya mayroon tayong pagtitiis. Kaya itong pagtitiis, ang ibig sabihin nito, sa mga paghihirap, nagpapatuloy ka sa mga bagay na hindi madali, ginagawa mo at tinutuloy mo. Yan ang pagtitiis. Kahit mahirap, sige-sige, tuloy-tuloy. Tapusin natin ito, gawin natin ito, dagdagan pa natin ito, ituloy natin ang mga ito. Ganoon ang pagtitiis dahil sa pag-asa. Yan ang pasasalamat ni Pablo. Ngayon pupunta tayo sa tinatawag na mahalagang bagay na kinilala ni Apostol Pablo at Silvano at Timoteo sa kanila. Anong kinilala nila? Anong binanggit nila matapos sila magpapasalamat? Sabi ng verse 4, yamang nangalalaman namin ang mga kapatid na minamahal ang inyong pagkahirang sa Diyos. Kanilang pagkahirang, kanilang pagkapili. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi nakarating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiyakan. Yan. So, itong si Pablo at kasama si Silvano at Timoteo matapos magpasalamat ay kumilala, binanggit. Alam nila, sabi nila, na kayo'y mga hinirang. Ang inyong pagkahirang aming kinikilala. Napakagandang pakinggan na hindi lamang sila na iglesia na parang walang katiyakan, iglesia na hinirang. Hinirang, parang awit natin sa ating Bayang Magiliw. Ang title kasi, Lupang Hinirang. Hinirang ng Diyos na tayo ay maging Pearl of the Orient Seas. Taga-Tesalonica ay mga hinirang. Hinirang sila na magiging mga anak ng Diyos, mga iglesia ng Diyos, mga tagasunod ng Diyos, mga mananampalataya, mga alagad ng Diyos. Hinirang. At ang kanilang pagkahirang ay kasama sa pasalamat ni Pablo. Kasama sa pagbanggit ni Pablo sa kanila na sila mga hinirang. At ito'y mahalagang bagay na kinilala ni Pablo sa kanila na dapat tayo rin ay kilalanin natin upang matatag tayo malakas na magpapatuloy, magkaroon tayo ng pagtitiis sa pag-asa,
magkaroon tayo ng pagpapagod sa pag-ibig at gumagawa na pananampalataya. Dahil tayo mga hinirang sila ng Diyos. At ang kanilang pagkahirang, nalalaman ni Pablo, na sinasabi ni Pablo ay dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ginawa ni Pablong tunay silang mga hinirang dahil sa kanilang pagbabago, dahil sa pagpasok ng Ebanghelyo ng kapangyarihan. Yan ang una nating itinuturo, mga kapatid. Ang pagkilala natin na tayo mga hinirang, una, sabi ng Biblia, dahil tayo'y tumanggap ng Ebanghelyo, sumampalataya sa Ebanghelyo na may kapangyarihan sa atin. Makapangyarihang Ebanghelyo. Hindi darating ang Ebanghelyo sa mga mananampalataya na walang kapangyarihan. Hindi darating kung walang kapangyarihan. Pag darating ito sa mga hinirang ng Diyos, ito'y makapangyarihang dating. Yan naman ang hayag ni Pablo sa Roma 1:16. Hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa kanilang kaligtasan. Ano daw? Kapangyarihan sa ating kaligtasan. So kung kailangan tayong maligtas, may dapat kapangyarihan na gagawa. Ano bang kapangyarihan ang gagawa upang maligtas ang tao? Ito ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo na makapangyarihan ay dalawang bagay. Bakit makapangyarihan? Dahil sa salita na makapangyarihan at dahil sa Espiritu ng Diyos na makapangyarihan. May dalawang gagalaw, na makapangyarihan. Pag darating ang Ebanghelyo, yan ay makapangyarihang salita. Sapagkat si Kristo ang salita na makapangyarihan. Pangalawa, ang banal na Espiritu na nag-uudyok sa tao na sasampalataya. Ang banal na Espiritu na nagbigay karunungan upang makaunawa sa Ebanghelyo. Ang banal na Espiritu na nagtuturo sa Ebanghelyo sa mga tao upang sila'y makaunawa at sumampalataya nito at dalhin sila sa pagsisisi ng kasalanan. Yan ang makapangyarihang Ebanghelyo. At sinabi nga ni Pablo sa 2:13, kung gawa tayo ng advanced study, in 2 verse 13 of 1 Thessalonians, sabi niya, ako'y labis na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, dahil sa noong tinanggap ninyo ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, tinanggap ninyo ito hindi salita ng tao, kundi salita ng katotohanan, salita ng Diyos ayon sa katotohanan na gumagawa sa inyo na sumampalataya. Tingnan nyo. Kaya ang mahalagang pagkilala ni Pablo sa kanilang pagkahirang ay nakapakagandang pakinggan at alamin na tayo din sana ayon sa ating pakikinig sa mga taga-Tesalonica ay atin ding malaman at makilala at ating matiyak na tayo rin ay mga hinirang. Kasama sa pagkilala ni Pablo sa kanila, sinabi niya na sila'y may lubos at maraming katiyakan sa kanilang pagkahirang. Ang kanilang pagkahirang ay hindi lamang basta-basta ang pagkahirang. Sinabi ni Pablo sa 5, ang inyong pagkahirang, ang Ebanghelyo dumating sa inyo hindi sa salita lamang, ngunit kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiyakan. Sa mga maraming katiyakan. Tiyak nga na sila nga ay mga hirang, mga anak ng Diyos, mga taong tunay na sumampalataya, sapagkat ito nga dumating ang Ebanghelyo na nagpahayag ng kapangyarihan sa banal na Espiritu. Sa atin nga, magtanong tayo,
tayo ba'y mga Kristiyanong mananampalataya? Meron ba tayong karanasan sa ating tinatawag na pagkahirang, yung sa English pa conversion, noong tayo binago, noong tayo nakaranas ng pagsampalataya sa Ebanghelyo, sa ating conversion, no? Sa Bisaya pa, pagkakabig. Meron bang karanasan ka? At dapat meron. Kasi kung wala, baka hindi ka Kristiyano. Dapat malaman mo na may araw, may panahon, may oras na dumating sa iyo ang Ebanghelyo na may kapangyarihan. Dumating sa iyo ang Ebanghelyo, sumampalataya ka, at ito'y naganap dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo at sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu. Alaala mo ba yan? May araw ba na sumampalataya ka na naranasan mo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo? Yon, na ikaw ay sa araw na yan ay isinilang na muli at sumampalataya at nagsisisi ng inyong kasalanan. Did you have, as you can recall right now, that there was an event in your life where you have your conversion experience, na ikaw ay nakinig ng Ebanghelyo at binuksan ang inyong pag-iisip na nakaunawa ka nito at ikaw ay sumampalataya at ikaw ay nagsisisi ng inyong kasalanan. Conversion experience, mahalaga. Yan ang, sabi ni Pablo, katiyakan na sila nga ay mga hinirang ng Diyos. Ito mga kapatid, lamang ang ating pag-aaral ngayon na naway magpapatatag, magpapalakas sa atin sa ating paglilingkod sa Kanya, na tayo nga ay walang katiyak at tayo nga ay tunay na katiyakan ay mga hinirang ng Diyos dahil sa ating pagsampalataya sa makapangyarihang Ebanghelyo. So, ating balikan ang ating pinag-aralan. Nagpapasalamat si Pablo sa kanila, na sa kanilang lahat na palagit walang humpay dahil sa kanilang pananampalataya na gawa ng pananampalataya. Yan ang binanggit ni Pablo sa 6:7-8 na mga gawa nila kahit sa mga kahirapan. Pinapasalamatan ni Pablo ang pagpapagod nila sa pag-ibig. Tingnan natin mga kapatid, at ipadama natin ang ating pag-ibig sa kanila tuwing tayo ay nagsasama-sama, hindi lang sa panahon ng samba, kundi sa buong mga panahon na tayo nagsasama-sama kung saan man tayo. Yun. At ang kanilang pagtitiis dahil sa kanilang pag-asa. Tapos ang binanggit ni Pablo, kinilala niya ang kanilang pagkahirang. Tunay na pagkahirang, walang walang doubt, no? Certain, real election of God for them. Na sila nga ay tunay na hinirang ng Diyos dahil sa makapangyarihang Ebanghelyong dumating sa kanila na kanilang tinanggap kahit sa labis na paghihirap. Tayo mga kapatid, manalangin, papasalamat sa ating mga pag-aaral. Panginoong Diyos, purihin ka sa pagkahirang namin sa inyo. Kami inyong tinawag at kinilala na noong una at tinawag sa Ebanghelyo. At sa pagkapangyarihan nito ay nakaranas kami ng pagbabago. Ganon din yung Panginoon ang aming nakita na pag-aralan, narinig sa mga taga-Tesalonika. Naway ang kanilang karanasan ay karanasan din namin, na ang makapangyarihang Ebanghelyo ay gumalaw at gumawa sa aming pagkahirang. Pagpalain nyo ang mga salitang ituturuan nyo kami na magpapasalamat lagi sa mga mahalagang bagay na ibinigay niyo sa amin, at manalangin din sa iba, sa mga kapatid, sa mga kasama sa iglesia, upang patuloy kaming maglilingkod sa inyo
at aming mga kilala. Kami nga ay mga hirang mo upang ipahayag ang inyong kaluwalhatian sa mga tao. Langin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hanggang sa sunod mga kapatid na linggo. So next week is March already, Marso na. Naway ang Pebrero ay nag-iwan sa atin ng maraming alaala ng kabutihan ng Diyos. Salamat mga kapatid.